Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2167-75. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Napangisi si Kangxian, ang Golden Lion King, nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Nagpatuloy siya sa pag-akyat kay Alvin. Walang kahihiyang pagmamayabang. Parang biro kay Kangxian. Siya ang Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang Karmapes ng Black Ketre sect. Matagal na siyang nakapasok sa 7th form of the Saint Celestial Stage at maaaring ituring na isa sa mga nangungunang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saintland. Ito ay makikita mula sa kanyang ranggo, ang ika-19 na pwesto, sa Supreme Saint Ranking. Dapat tandaan na kakaunti lamang ang mga tao na nauna sa kanya sa 7th form of the Saint Celestial Stage sa Supreme Saint Ranking. Gayunpaman, ngayon, walang kahihiyang ipinagmalaki at binaliwala ng isang binata si Kangxian. Paanong hindi siya magagalit? Hindi napigilan ni Alvin na matawa nang marinig niya ang mga salita ni Kangxian. Walang kahihiyang pagyayabang. Malalaman mo na agad kung ito ba ay walang hiya na pagmamayabang o hindi. Ngumisi si Kangxian habang sinabi niya, hindi na ako makapaghintay na makita. Nagcast siya ng movement martial tactic at divine ability para mapabilis ang kanyang bilis. Mukha siyang galit na leon na nagnanais na paghiwalayin ang kanyang biktima habang sumusugod siya kay Alvin. Hu! Habang binilisan ni Kangxian ang kanyang bilis, ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, ay lumitaw sa mga kamay ni Alvin. Ipinadala niya ang kanyang Sun Saint origin sa espada at isang nakakatakot at mapangwasak na aura ang lumabas sa espada, na nagpapadala ng panginginig sa mga tinek ng lahat na nanunood. Ang welga na ito ay para sa iyong kabiguan sa pagtuturo sa iyong anak. Sabi ni Alvin habang ang Jasper Celestial Sword ay lumipad sa bilis ng kidlat patungo kay Kangxian. Ang espada na naglalaman ng Sun Saint origin ni Alvin na itinaas sa pinakamataas na limitasyon ay ginamit ni Alvin gamit ang ikatlong yugto ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. Mayroon bang sino mang nakapagdepensa laban sa swordplay technique ng Sovereign Heart Sword? Para sa mga walang sekta na magsasaka, tila ang espada ni Alvin ay naglaho. Nakarinig lamang sila ng matinis na sigaw ng espada. Napakabilis. Naisip ni Kangxian sa kanyang sarili na hindi maipaliwanag ang takot sa kanyang puso. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang kanang balikat. Siya ay tumingin ng katutubo na tumingin dito at natuklasang nawala ang kanyang kanang braso. Naputol na ito sa balikat niya. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang sugat. Di nagtagal, sinabi muli ni Alvin, ang welga na ito ay para sa iyo sa maling pag-aangkin na mayroon akong Super Saint Weapon, ang Traceless Sword. Bago pa mahawakan ni Kangxian ang kanyang naputol na kanang braso ng kanyang kabilang kamay, muling hinampes ni Alvin. Kaya lang, nawala rin ang kaliwang braso ni Kangxian. Sa oras na ito, kahit ang isang kasing lakas ni Kangxian ay hindi napigil ang mapaungol sa sakit. Pumikit siya sa hangin habang pinipigilan ang pagdurugo sa kanyang mga balikat. Tiningnan niya si Alvin nang may takot at hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na si Alvin na itinuring niyang walang halaga ay napakalakas. Ano man sa dalawang welga ay maaaring pumatay sa kanya. Gayunpaman, tila pinaglalaroan siya ni Alvin. Sadyang iniwasan ni Alvin ang paghampas sa kanyang mahahalagang bahagi. Kung hindi, siya ay namatay. Sigurado siya dito. Paano ito posible? 3 taon pa lang. Paano siya naging malakas? Ay posible ba na nagkaroon siya ng fortuitous encounter nitong nakaraang 3 taon? Nahirapang paniwalaan si Kangxian. Hindi niya ito matanggap. Ang isang tao na itinuring niyang langgam ay sapat na malakas upang patayin siya ngayon. Saglit, akala niya nananaginip siya. Samantala, ang mga walang sekta na magsasaka sa wakas ay nanambalik ang kanilang katinoan. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Nangyari ang lahat sa 1 segundo lang. Wala silang oras para mag-react hanggang sa tumigil si Kangxian sa paniningil kay Alvin. Nagulat sila sa pagkawala ni Kangxian sa mga kamay ni Alvin. Oh, God! May makakapagsabi ba sa akin kung nananaginip ako? Ay imposible.
Gulat at hindi makapaniwalang sabi ng isang batang walang sekta na magsasaka. Mahirap din akong paniwalaan. Si Kangshan, ang Golden Lion King ng Black Ketre Sect, na nasa ika-19 na ranggo sa Supreme Saint Ranking ay nawala ang magkabilang braso kay Alvin bago pa man siya makalapit sa kanya. Sumigaw ang isang medyo may edad na sectless cultivator habang nakatingin kay Alvin na parang nakakita ng multo. Natigilan siya saglit na para bang kinulit siya ni Alvin. Ang Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketre Sect, ay natalo ng ganoon lang. Bagaman nahihirapan akong paniwalaan, ang katotohanan ay hayag sa harap ng ating mga mata. Nang dumating ang Golden Lion King, napakasigla at mayabang na parang leon. Ngayon, mukha siyang aso na may buntot sa pagitan ng mga paa. Ang Golden Lion King ay tila nabigla rin. Marahil, nagtataka rin siya kung paano naging mas malakas kaysa sa kanya ang isang taong tinuturing niyang langgam sa napakaikling panahon. Parehas akong nabigla. Ang lakas ni Alvin ay hindi lamang nagulat sa Golden Lion King, ngunit nagulat din ito sa grupo ng mga sectless cultivator na naroroon sa eksena. Bago mawala ng mga braso ang Golden Lion King, hindi nila akalain na mas malakas si Alvin kaysa sa Golden Lion King. Sa katunayan, sigurado silang papatayin ng Golden Lion King si Alvin. Gayunpaman, ang nangyari pagkatapos ay parang isang sampal sa kanilang mga mukha. Hindi lamang nabigo si Kangshan na patayin si Alvin, ngunit pinutol ni Alvin ang magkabilang braso ni Kangshan. Si Kangshan ay walang silbi ngayong nawala na siya ng mga braso. Tumakbo ka. Ito ang unang naisip ni Kangshan nang mapagtanto niya kung gaano kalakas si Alvin. Sa sandaling lumitaw ang kaisipang iyon, agad na sinubukan ni Kangshan na tumakas sa kabilang direksyon ni Alvin. Bang! 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 Isang sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang Saint Origin sa katawan ni Kangshan ay nanginginig ng husto. Sa sandaling ito, inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas at inihagis ang lahat ng mga diskarteng pinagkadalubhasaan niya upang makatakas. Tuluyan na niyang tinalikuran ang pag-iisip ng paghihiganti. Gusto lang niyang umalis kahit gaano pa kaliit ang pagkakataon. Habang si Kangshan ay tumalikod upang tumakas, muling sinabi ni Alvin, ang welga na ito ay upang patunayan na hindi ako walang kahihiyang nagyayabang. Ang kanyang mga salita ay nagpadala ng panginginig na tumatakbo sa mga gulugad ng lahat. Isang panandaliang sigaw ng espada ang tumunog sa sandaling matapos magsalita si Alvin. Nang marinig ang sigaw ng espada, si Kangshan ay nanginginig na parang gulat na ibon. Saglit siyang bumagal bago siya muling bumilis sa pagtatangkang makatakas. Isang mahinang ingay ang tumunog habang si Kangshan ay bumilis. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, isang madugong sugat ang lumitaw sa likod ng ulo ni Kangshan habang sinusubukan niyang tumakas. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Sa sandaling ito, tumahimik ang lahat. Nabawi lamang nila ang kanilang katinoan nang makita nilang si Alvin ay lumipad sa tabi ni Kangshan upang kunin ang kanyang spatial ring. Pagkatapos noon, nakita nilang hinayaan ni Alvin ang katawan ni Kangshan na bumagsak sa lupa. Baka sa mga mata nila ang takot. Napilaya ni Alvin si Kangshan, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketre Sect, ng 2 welga at pinatay siya sa 3 welga. Si Kangshan ba talaga ang lalaking iyon? Siya ba talaga ang Golden Lion King ng Black Ketre Sect na nasa ika-19 na ranggo sa Supreme Saint Ranking? Hindi pinansin ni Alvin ang tingin ng lahat. Nilamon niya ang innate spiritual root ni Kangshan para mapabuti ang kanyang innate spiritual root. Bagamat si Kangshan ay nagtataglay ng indigo innate spiritual root, ito ay parang pagbuhos ng isang tasa ng tubig sa dagat. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay nagtataglay ng isang violet na innate spiritual root na mas mataas kaysa sa indigo innate spiritual roots. Nagtataka ako kung kailan mag-evolve ang aking innate spiritual root mula sa light violet tungo sa isang normal na shade ng violet. Kapag ito ay nag-evolve, ang aking likas na talento ay muling gaganda at ang bilis ng aking cultivation ay magiging mas mabilis. Sa tulong ng daloy ng oras sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, mapapalaki ko ang aking cultivation na base ng Alvin ng mabilis. 2,168. Nagawa ni Alvin na patayin si Kangshan, ang Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketre Sect. Ang lakas na ipinakita niya ay higit pa sa kapangyarihan ng isang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage.
Sabi ng isang walang sekta na magsasaka sa nanginginig na boses. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang ang iba pang walang sekta na mga magsasaka ay nanambalik sa kanilang katinoan. Baka sa mga mukha nila ang pagkagulat. Tama ka. Si Kang Xuan, ang Golden Lion King ng Black Ketre Sect, ay isa sa mga nangungunang powerhouse sa mga nasa 7th form ng Saint Celestial Stage. Siya ay nirerango sa ika-18 sa Supreme Saint Ranking. Kahit na ang inaakalang pinakamalakas na magsasaka sa 7th form of the Saint Celestial Stage ay hindi kayang talunin si Kang Xuan ng ganoon kadali, kahit na walang 100 galaw, lalo pa ang pagpatay sa kanya. Kung ganoon nga ang kaso, ang ibig bang sabihin ay kasing lakas ng isang powerhouse si Alvin sa 8th form of the Saint Celestial Stage. Bagaman nag-aatubili akong paniwalaan ito, tila iyon ang kaso. Nakakatakot ang kanyang diskarte sa paglalaro ng espada. At saka, ang kanyang espada ay tiyak na isang saint weapon na pantay na tugma sa Traceless Sword o sa Nine Cloud Sword kahit na hindi ito isang super saint weapon. Sumasang-ayon ako. Nagsimulang mag-usap-usap ang walang sekta na mga magsasaka sa sandaling nanambalik ang kanilang katinoan. Batay sa kanilang mga pag-uusap, parang karamihan sa kanila ay naisip na si Alvin ay kasing lakas ng isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Kung hindi, paano niya natalo si Kang Xuan, ang Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketre Sect? Bukod doon, masasabi nilang hindi karaniwan ang espada ni Alvin. Kahit na hindi ito isang super saint weapon, kailangan itong maging mas malakas kaysa sa 1,000 inscription saint weapon. Karaniwan, maraming tao ang magnanasa ng gayong sandata. Gayunpaman, wala sa mga walang sekta na magsasaka na naroroon sa eksena ang natuksong kumilos. Bukod sa espada ni Alvin, bagamat alam nilang taglay niya ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, hindi pa rin sila naglakas loob na magplano laban sa kanya. Anong biro? Sa kasalukuyan, si Alvin ay kasing lakas ng isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Hindi sila maglalakas loob na magplano laban sa kanya kahit na mayroon siyang 5 o 6 na Super Saint Weapons, lalo pa ang isa. Alam nilang hindi sila tugma sa kanya. Siguradong mamamatay sila pag gumawa sila ng hakbang laban sa kanya. Sa sandaling ito, maraming tao ang nag-isip na maaaring mas malakas pa si Alvin kaysa sa isang ordinaryong powerhouse sa 8th form of the Saint Celestial Stage. Kahit na ang pinuno ng Black Ketre Sect's 4 Great Kamapas, ang Violet Dragon King, ay lumaban kay Kang Xuan, sa palagay ko ay hindi niya kayang talunin si Kang Xuan ng ganoon kadali. Sa tingin ko ay mas malakas si Alvin o kapantay ng Violet Dragon King. Sumasang-ayon ako. Sa lakas na ipinakita ni Alvin kanina, tiyak na mairarango siya sa top 10 nanogram Supreme Saint Ranking. Nagtataka ako kung ano ang pinagdaanan ni Alvin sa nakalipas na 3 taon para lumaki siya ng napakalakas sa napakaikling panahon. Marahil, nakakuha siya ng maraming kayamanan sa bitag na nilikha ng 3 eminent devils mula nang makaligtas siya. Iyon ang magpapaliwanag kung bakit siya napakalakas. Posible iyon. Maraming tao ang nagsimulang hulaan kung paano naging napakalakas ni Alvin sa maikling panahon. Habang ang mga sectless cultivator ay nanghuhula at nagchichismisan sa isa't isa, sinabi ni Alvin, ang Devil Clans ay maaaring sumalakay anumang oras. Mangyaring mag-ingat. Pagkatapos noon, umalis siya na parang bugzo ng hangin. Nang marinig nila ang mga salita ni Alvin, nanambalik ang kanilang katinoan at natuklasan na nakaalis na siya. Hindi nagtagal, lahat ng sinabi ni Alvin sa ilalim ng panunumpa ng parusa ng kidlat ay kumalat na parang apoy sa Sin City. Hindi nagtagal bago ito kumalat palabas ng Sin City. Bukod doon, kumalat din ang balita tungkol sa kung paano pinatay ni Alvin ang Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketre Sect. Si Alvin ang sikat na lalaking nakasuot ng itim sa Sin City. Pumasok din siya sa bitag na iniwan ng 3 eminent devils. Siya lang ang nakaligtas. Pagkalipas ng 3 taon, nagawa ni Alvin na makatakas sa bitag na iniwan ng 3 eminent devils at pumunta sa Sin City para ibunyag ang katotohanan. Nanumpa pa siya sa panunumpa ng parusa sa kidlat para maniwala ang mga tao sa kanya. So ang kaharian ay talagang nilikha ng 3 kilalang diablo. Ang formation na nagbukas ng bitag ay talagang konektado sa isang formation sa lower province na maa-activate lang kapag na-detect nito ang purong devil chi mula sa mga devil sa Land of Exile. Ang balita tungkol dito ay nagdulot ng kaguluhan sa upper province ng Dao Martial Saint Land.
Walang inaasahan na ganito. Sa nangyari, ang inakala nilang isang treasure vault na naiwan ng isang eminent celestial ay isang bitag na naiwan ng 3 eminent devils. Ang dahilan kung bakit nila ginawa ang bitag ay para tulungan ang susunod na henerasyon ng Devil Clans nang salakayin nila ang Dao Martial Saint Land sa pamamagitan ng pagpatay sa mga powerhouse ng tao sa Upper Province. Talagang sinalakay ng Devil Clans ang Dao Martial Saint Land. Hindi na ito haka-haka, ito ay katotohanan. Napakaraming powerhouse ang nawala sa atin sa bitag na iniwan ng 3 eminent devils. Paano lalabanan ng mga tao ang Devil Clans kapag sinalakay nila ang Upper Province? Ang 3 bantog na Diablo ay tunay na mabisyo. Gumawa sila ng bitag bago sila umakyat. Mabuti na lang at mayroon tayong Alvin. Kung hindi natin malalaman na sinalakay na ng Devil Clans ang Lower Province at maaaring salakayin ang Upper Province anumang oras. Dapat tayong maging handa. Magiging masama ang mga bagay kapag sumalakay ang Devil Clans. Ang mga katulad na pangungusap ay maririnig sa lahat ng dako sa Sin City. Sa paglipas ng panahon, lumalaganap ang balita tungkol dito. Hindi nagtagal bago nalaman ng lahat sa Upper Province ang tungkol dito. Nakamit na ang layunin ni Alvin na ipaalam sa lahat ang tungkol sa Devil Clans. Bukod doon, nagsimula na rin kumalat ang iba pang mga bagay tungkol kay Alvin. Ang lumabas, si Alvin ay walang 2 Super Saint Weapon. Mayroon lamang siyang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, na inagaw niya kay Zoro, ang anak ng Golden Lion King ng Black Ketresek. Humph! Ang Supreme Elder ng Black Ketresek, isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage, ay talagang gumamit ng kasuklam-suklam na paraan para makuha ang Super Saint Weapons. Naglabas siya ng maling pahayag dahil ayaw niyang paglapatan natin ng kamay ang Super Saint Weapons, tama ba? Noong una, akala ko ang mga powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage ay parang Diyos. Akala ko sila ang hihigit sa lahat ng bagay na ito kaya pinagkakatiwalaan ko ang lahat ng sinabi nila ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko akalaing magsisinungaling sila. Sinungaling. Sinungaling. Habang kumalat ang balita tungkol kay Alvin na nanunumpa sa kidlat na parusang panunumpa, nagsimulang bumagsak ang mataas na pagtingin ng lahat para sa mga powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Napagtanto ng mga tao mula sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land na ang mga powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage ay maaaring tumayo sa tuktok ng food chain sa Dao Martial Saint Land, ngunit hindi sila naiiba sa mga ordinaryong cultivator. Hindi sila walang malasakit sa katanyagan at kayamanan gaya ng paniniwala ng iba. Bukod doon, ang balita ng lakas ni Alvin ay nagdulot din ng kaguluhan sa Upper Province. Sa loob lamang ng 3 taon, si Alvin ay naging kasing lakas ng isang powerhouse sa 8th form of the Saint Celestial Stage. Kahit ang Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketresek, ay hindi kalaban para sa kanya. Totoo ba? Mukhang napakalayo nito. Sumasang-ayon ako. Si Kangxian ay ang Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketresek. Isa siya sa pinakamalakas sa mga nasa 7th form of the Saint Celestial Stage. Nairang pa nga siya sa ika-18 sa Supreme Saint Rankan. Paanong ang isang tulad niyan ay hindi katapat ni Alvin? Wala akong pakialam kung paniwalaan ito ng lahat. Tumanggi kang maniwala. Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Mayroon akong malayong pinsan sa Black Ketresek. Totoo ang balitang ito. Sigurado akong totoo ito. Galing ako sa Sin City. Maraming sectless cultivator ang personal na nakasaksi nito. Gaya nga ng sabi nila, si Alvin ay talagang kasing lakas ng isang powerhouse sa 8th form of the Saint Celestial Stage. Sa 2 strike, pinutol niya ang magkabilang braso ni Kangxian, at napatay niya si Kangxian gamit ang 3 strike. Base sa sinabi mo, ang ibig sabihin ba nito ay mapatay siya ni Alvin sa 1 strike lang? Ang unang 2 galaw ay para lang paglaruan si Kangxian. Oo. Maraming tao na nakatira malapit sa Sin City ang naniwala sa balita tungkol sa lakas ni Alvin. Gayunpaman, sa mga lugar na mas malayo sa Sin City, mas kaunti ang mga taong naniniwala dito. Sa katunayan, halos walang sinuman mula sa mga lugar sa gilid ng Upper Province ng Dao Martial Saint Land ang naniwala dito. Pagkatapos ng lahat, ang Golden Lion King ng Black Ketresek ay isang kilalang powerhouse sa Upper Province.
Sa kabilang banda, kamakailan lamang ay naging sikat si Alvin sa pagiging isang kababalaghan sa fire worship sect. Maaaring mayroon siyang mataas na likas na talento, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay malakas. 2169. Ang bago mula sa Sin City sa Central Region ay kumalat na parang sunog. Maging ang fire worship sect sa malayong Western Region ay nakatanggap ng balita tungkol sa nangyari. Inihayag ni Senior Brother Alvin ang kanyang sarili. Nakatakas lang siya mula sa bitag na iniwan ng 3 eminent devils na pumatay ng maraming powerhouses 3 taon na ang nakakaraan. Pumunta siya sa Sin City sa sandaling lumabas siya at nanumpa sa kidlat na parusa na sumpa na ang mga devil clans mula sa Land of Exile ay sumalakay sa Lower Province. Oh, God! Nandito na ang devil clans. Natatakot ako na hindi magtatagal bago nila salakayin ang Upper Province. Nagkagulo ang fire worship sect nang marinig nila ang balita tungkol kay Alvin na nagkukumpirma sa pagsalakay ng Devil Clan sa Dao Marshall Saint Land. Dahil nanumpa si Alvin sa panunumpa ng parusang kidlat, walang duda na nagsasabi siya ng totoo dahil hindi siya napatay ng parusa sa pag-iilaw. Bagamat ang lahat sa fire worship sect ay nayanig sa balita ng mga devil clans na sumalakay sa Dao Marshall Saint Land, hindi talaga sila natakot. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa isa sa 3 dakilang sekta sa Dao Marshall Saint Land. Kung ang devil clans ay sumalakay sa Upper Province, sila ang magiging huling pag-asa para sa sangkatauhan. Kung kahit na ang mga tao mula sa fire worship sect ay natatakot, wala nang pag-asa ang natitira para sa mga tao. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na magsisinungaling ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Naglabas pa siya ng maling pahayag na nagsasabing nakuha na niya ang Super Saint Weapons ni Alvin dahil natatakot siyang mahawakan ng ibang tao ang Super Saint Weapons bago niya makuha ang mga ito. Mas nagulat ako sa katotohanang walang 2 Super Saint Weapons si Senior Brother Alvin. Isa lang ang Super Saint Weapon niya, ang Devil Seal Tablet. Ang Devil Seal Tablet ay sa kanya pa rin. Naturally, ang balita tungkol sa pagpatay ni Alvin kay Kangshan, ang Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang karmapas ng Black Ketre Sect, ay kumalat din sa Fire Worship Sect na ikinagulat ng lahat sa sekta. Nagawa ni Senior Brother Alvin na putulin ang magkabilang braso ni Kangshan sa pamamagitan lamang ng 2 hampas. Nagawa niyang patayin siya sa kanyang ikatlong welga. Si Kangshan ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Nagbibiro ka ba? Bagamat inaamin ko na ang likas na talento ni Alvin ay kamangha-mangha at tiyak na marami siyang pinagbuti sa 3 taon na ito, sa tingin ko pa rin ay nakakatakot na sabihin na si Kangshan ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Si Kangshan ay hindi isang taong walang pangalan. Si Kangshan ay isa sa 4 na dakilang karmapas ng Black Ketre Sect, ang Golden Lion King. Matagal na siyang nakapasok sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Bukod dito, siya ay itinuturing na isa sa pinakamalakas sa mga nasa 7th form of the Saint Celestial Stage. Paano maging walang kapangyarihan ang isang tulad niyan laban kay Senior Brother Alvin? Mukhang ang cultivation base ni Senior Brother Alvin ay nasa 8th form of the Saint Celestial Stage. Nakakatawa. Hindi ako naniniwala. Nang kumalat ang balita tungkol kay Alvin sa pagpatay kay Kangshan, ang Golden Lion King ng Black Ketre Sect, sa 3 hakbang sa Fire Worship Sect, maraming tao ang nagulat. Gayunpaman, marami sa kanila ay nag-aalinlangan din. Maging ang malalapit na kaibigan ni Alvin, sina Beneten at Malcolm, ay nahirapang paniwalaan. Walang duda na si Alvin ay may kahangahangang likas na talento. 3 taon na ang nakalipas, nagawa pa niyang patayin si Zoro, ang anak ng Golden Lion King. Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao ay nahirapang paniwalaan na siya ay nakalusot sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage. Anong biro? Matapos makapasok sa Street Celestial Stage, ang agwat sa pagitan ng bawat anyo ay napakalawak. Napakahirap na masira ang bawat anyo. Noong nakaraan, kahit na ang mga kahangahangang may violet na innate spiritual roots mula sa Fire Worship Sect ay nangangailangan ng ilang dekada upang makapasok sa 8th form of the Saint Celestial Stage mula sa 1st form of the Saint Celestial Stage sa tulong ng pinakamahusay na cultivation environment.
Sa katunayan, natatakot ako na imposible para sa isang kababalaghan na may isang violet na innate spiritual root sa 7th form of the Saint Celestial Stage na makapasok sa 8th form of the Saint Celestial Stage sa loob lamang ng 3 taon. Totoo iyan. Walang paraan na totoo ang balitang ito. Walang sino man mula sa Fire Worship Sect ang naniniwala na pinatay ni Alvin si Kangxian, ang Golden Lion King ng Black Ketra Sect. Akala nila ay peke ang balita at labis na pinalaki. Si Alvin ay nasa 8th form ng Saint Celestial Stage. Nakakahiya sa mga naniniwala dito. Tumawa si Elder Linton mula sa enforcement nang marinig niya ang balita. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Linton habang bumaantong hininga. Alvin, sa wakas ay nagpakita ka na. Hindi ko akalain na makakaligtas ka sa bitag na iniwan ng 3 eminent devils. Ang swerte mo talaga. Kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, mas mabuting huwag ka nang bumalik sa Fire Worship Sect. Kahit na hindi ako mapapantayan ng tatay ko. Ang ama ni Linton ay ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall, si Jeremy. Samantala, ang Sanctum Leader na si Topher ng Asher Dragon Sanctum at ang kanyang direktang disipulo, si Boris, ay narinig din ang balita. Katulad nito, naisip nila na ang balita ay mapangahas. Si Alvin ay nakapasok na sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage. Tila ito ang pinakamalaking biro na narinig nila sa kanilang buhay. Sa lupang banal ng Fire Worship Sect. Sa itaas ng Saint Island. Maraming lumulutang na isla ang makikita dito. Sa pinakamataas na punto, isang lumulutang na isla lamang ang makikita. Tila isang emperador na tinatanaw ang kanyang mga nasasakupan. Ang lugar na ito ay ang cultivation place para kay Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect. So, umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng sipol ng hangin, at isang matipunong figure ang dumating mula sa di kalayuan at lumipad sa itaas ng pinakamataas na lumulutang na isla sa loob lamang ng isang kisap mata. Lord Sect Leader. Ang taong ito ay nakahover sa ere habang magalang na nakayuko sa direksyon ng lumulutang na isla. Magalang at mahinhin siya kapag nagsasalita. Kung may ibang matatanda, makikilala nila ang taong ito bilang isa sa mga vice sect leaders ng Fire Worship Sect. Ang kanyang cultivation base ay nasa 6th form of the Saint Celestial Stage. Isang bugzo ng hangin ang lumitaw nang matapos magsalita ang vice sect leader ng Fire Worship Sect. Pagkatapos, isang matangkad at matipunong figure ang bumungad sa kanya. Ang matangkad at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ay nakasuot ng mahabang puting damit na may burden ng apoy. Ito ay bahagyang katulad ng mga eksklusibong uniforme para sa mga matatanda at mga disipulo sa Fire Worship Sect. Kung susuriing mabuti, mapapansing kakaiba ang burden na apoy sa kanyang damit. Tila ito ay kahawig ng isang banal na dragon. Kapag isinuot, tila pinuprotektahan ng banal na dragon ang kanyang katawan. Bagamat matangkad at matipuno ang lalaking nasa katanghaliang gulang at pait ang kanyang mga katangian, hindi siya mukhang brute. Nagkakaisa ang lahat. Siya ay may marangal na hangin sa paligid niya na nagpaparamdam sa iba na dapat silang paglingkuran siya. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay walang iba kundi ang sect leader na si Jackson ng Fire Worship Sect. May nangyari ba? Bagamat kumalat ang balita mula sa Sin City sa buong Fire Worship Sect, hindi ito alam ni Jackson na nasa kanyang cultivation place. Gayunpaman, alam niyang maaaring may nangyari kung ang isa sa mga pinuno ng bise sekta ay dumating upang makita siya. Lord Sect Leader. Sinabi ng Vice Sect Leader kay Jackson tungkol sa mga Devil Clans na sumalakay sa Lower Province. Nilusob ng Devil Clans ang Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Naging malungkot ang ekspresyon ni Jackson nang marinig niya ang balita kahit na nakalusot na siya sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Pagkatapos ng lahat, ang mga Devil Clans mula sa Land of Exile ay napakalakas. Alam na alam ito ni Jackson dahil nabasa niya ang mga sinaunang teksto sa Fire Worship Sect. Walang kakulangan ng mga magsasaka sa 9th form of the Saint Celestial Stage sa Devil Clans. Bukod dito, maaaring may mga diablo na nakalampas sa Heavenly Tribulation ngunit hindi umakyat. Oo. Ang Vice Sect Leader ay tumango bago siya nag-alinlangan na sinabi, speaking of. Ang balitang ito ay talagang kinumpirma ng kababalaghan ng ating Fire Worship Sect, si Alvin.
Tumingin si Jackson sa Vice Sect Leader at nagtanong, Alvin. Ang kababalaghan ng Fire Worship Sect na may dalawang Super Saint weapons. Dahil lumabas si Jackson mula sa kanyang closed-door cultivation, narinig niya ang kaunti tungkol kay Alvin, ang kababalaghan ng Fire Worship Sect. Oo. Muling tumango ang Vice Sect Leader. Narinig ko na pumasok siya sa bitag na naiwan ng 3 Eminent Devils 3 taon na ang nakakaraan. Nakaligtas siya nang ang iba ay napatay o naalis. Kamakailan lamang ay nakatakas siya sa lugar na iyon. Nanirahan siya doon ng 3 taon. Sinabi ni Jackson, at parang nagsinungaling ang matandang umutot na iyon mula sa Black Ketre Sect. Nagtataka ako kung kailan siya nanumpa sa isang kidlat na parusa sa panunumpa. Ang lumilitaw, siya ay maling naglabas ng pahayag upang makuha niya ang kanyang mga kamay sa Super Saint weapons ni Alvin. Lord Sect Leader, si Alvin ay mayroon lamang isang Super Saint weapon. Ito ay ang Devil Seal Tablet. Wala siyang Traceless Sword. Siya ay nanumpa sa kidlat na parusang panunumpa, sabi ng Vice Sect Leader. Dahil ang mga Devil Clans mula sa Land of Exile ay sumalakay, ang Traceless Sword ay hindi kasing pakinabang ng Devil Seal Tablet. Sabi ni Jackson na may kinang sa kanyang mga mata. Narinig ng Vice Sect Leader ang mga salita ni Jackson at sumang-ayon sa kanya. Ang Devil Seal Tablet ay isang Super Saint weapon na maaaring sumupil sa mga demonyo. 2,170. Ang Vice Sect Leader ng Fire Worship Sect na nakatayo malapit sa Jackson ay nag-alinlangan sandali bago niya sinabi, may isa pang balita, ngunit sa tingin ko ito ay peke. Anong balita? Nagtataka na tanong ni Jackson. May kaugnayan din ito kay Alvin. May chismis na si Alvin ay hayagang pumatay kay Kangshan, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketre Sect, sa pamamagitan ng 3 strike. Sabi ng Vice Sect Leader. Pinatay niya si Kangshan ng 3 strike. Napataas ang isang kilay ni Jackson nang marinig niya ito. Kung hindi ako nagkakamali, si Kangshan ay isa sa pinakamalakas na cultivator sa 7th form of the Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land. Imposibleng patayin siya ng 3 strike kung ang isa ay wala sa 8th form of the Saint Celestial Stage o mas mataas. Ilang naisip ng lahat. Tumango ang Vice Sect Leader. Dahil dito, halos walang naniniwala sa balitang ito. Ang likas na talento ni Alvin ay maaaring napakataas, ngunit nakakapanghinayang sabihin na may kakayahan siyang patayin si Kangshan sa 3 strike. Tumango si Jackson. May natutunan siyang kaunti tungkol kay Alvin. Alam niyang imposible para kay Alvin na lumakas ng sapat para patayin si Kangshan sa loob lamang ng 3 taon. Dahil kumpirmado na ang pagsalakay ng Devil Clans, kailangan na nating magsimulang maghanda para sa isang pagsalakay dito. 3 taon na ang higit sa sapat para itayo ng Devil Clans ang kanilang base sa Lower Province. Natatakot ako na hindi magtatagal bago nila salakayin ang Upper Province, maingat na sabi ni Jackson, bago mangyari iyon, kailangang handa ang Fire Worship Sect. Oo, Sect Leader, magalang na tugon ng Vice Sect Leader. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng hakbang na umalis pagkatapos nito. Parang may gusto pa siyang sabihin. May iba pa ba? Tanong ni Jackson. Matapos huminga ng malalim, ang Vice Sect Leader ay naglakas ng loob at nagtanong, Sect Leader. Sa narinig ko, inilabas mo ang Saint Girl at ang kanyang anak na babae sa Enforcement Hall at pinayagan mo pa silang manatili sa iyong cultivation place. Maaari ko bang malaman kung kailan mo sila parurusahan? May ilang Vice Hall Masters mula sa Enforcement Hall na hindi nasisiyahan sa bagay na ito. Napangiti ng mapait ang Vice Sect Leader nang matapos siyang magsalita. Ang ilang mga Vice Hall Masters ay hindi nasisiyahan. Ngumisi si Jackson. Hindi man lang umimik ang Hall Master nila, sino ba sila para dismayado? Sino sila para diktahan kung ano ang dapat kong gawin? Sabihin mo sa kanila na kung hindi sila kontento, pwede nila akong puntahan at personal na kausapin. Kung tutuusin, hanggat handa silang ipahayag ang kanilang kawalang kasiyahan, pupuntahan ko pa nga sila ng personal. Lalong nagalit si Jackson habang nagsasalita siya. Laking gulat ng Vice Sect Leader nang makita niya ito. Napabuga siya ng malamig na pawis habang nagmamadaling nagpaliwanag, Lord Sect Leader, nagtatanong lang sila.
Wala silang intensyon na gawing big deal ang bagay na ito. Dahil may sarili kang plano, huwag na lang natin silang pansinin. Kasabay nito, naisip niya sa kanyang sarili, parang walang intensyon ng sect leader na parusahan ang Saint Girl. Don't tell me si Lord Sect Leader ay baliw para maniwala na siya ang reincarnation ng isang diyosa. Buti na lang at level-headed siya sa ibang bagay. Ang sect leader ng Fire Worship Sect ay ang puso ng Fire Worship Sect. Bukod dito, siya rin ang tagapag-alaga ng sekta. Kung may nangyari sa pinuno ng sekta, masisira ang sekta. Nang malapit nang umalis ang Vice Sect Leader, tumawag si Jackson, "Teka." Ang Vice Sect Leader ay tumigil sa paggalaw at lumingon kay Jackson. "May kailangan ka ba, Lord Sect Leader?" Maglabas ng pahayag sa ilalim ng aking pangalan, tumingin si Jackson sa Vice Sect Leader at sinabi, maglabas ng statement na humihiling na bumalik si Alvin sa Fire Worship Sect. Bukod pa rito, ay pangako mo sa kanya na walang sino man sa Fire Worship Sect ang susubok na agawin ang kanyang Super Saint Weapon kung babalik siya. Kung hindi siya naniniwala dito, sabihin sa kanya na kung saan siya makakabalik sa Super Saint bago siya magtago. Oras na, ako, si Jackson, ay handang manampa sa panunumpan ng parusang kidlat upang patunayan na totoo ang aking mga salita. Batay sa mga salita ni Jackson, makikita ng isa na siya ay desperado para kay Alvin na bumalik sa Fire Worship Sect. Lord Sect Leader. Karapat-dapat ba si Alvin na gawin mo ang ganito? Natigilan ng Vice Sect Leader. Likas na hindi ako karapat-dapat ni Alvin sa paggawa ng ganoong bagay, walang malasakit na sabi ni Jackson, gayunpaman, ang Devil Seal Tablet na taglay niya ay ibang kwento. Hanggat siya ay isang disipulo ng Fire Worship Sect, siya at ang Devil Seal Tablet ay magiging malaking tulong sa Fire Worship Sect. At saka, kung iisipin ko talaga na ang mga Devil Clans ang magiging probinsya sa itaas. Ang Devil Seal Tablet sa aking kasalukuyang lakas, walang mga devil sa ilalim ng antas ng isang eminent celestial ang makakapantay sa akin. Naningkit ang mga mata niya habang nagsasalita. Sa opinyon ni Jackson, hanggat nagagamit niya ang Devil Seal Tablet sa mahalagang sandali, hindi mahalaga kung sino ang nagtataglay ng Devil Seal Tablet. Ang tanging layunin ng Devil Seal Tablet ay upang harapin ang mga Diablo. Nang matalo ang Devil Clans, wala na siyang gamit para sa Devil Seal Tablet. Dahil dito, hindi niya inisip na iwan ang Devil Seal Tablet sa pag-aari ni Alvin. Matapos makinig sa mga salita ni Jackson, naunawaan ng Vice Sect Leader ang ibig sabihin ni Jackson. Pagkatapos, umalis siya para tuparin ang mga tungkuling ibinigay sa kanya ni Jackson. Kasabay nito, bumalik din si Jackson sa kanyang lugar ng pagtatanim sa isa sa mga silid sa mansyon sa lumulutang na isla. Samantala, sa silangan ng mansyon ni Jackson, mayroong isang maluwang na patio. Dito karaniwang tumatanggap ng mga bisita si Jackson. Natural, kakaunti lamang ang mga tao sa Dow Marshall Saint Land na karapat-dapat na maging mga bisita ni Jackson. Sa kasalukuyan, dalawa sa mga silid sa looban na iyon ay inookupahan ng isang pares ng kambal na kapatid na babae at isang maliit na batang babae na may cute na nakatirintes na pigtail na mukhang 7 o 8 taong gulang. Ang kambal na babae ay ang asawa ni Alvin, si Kelly, at ang kanyang kapatid na si Brianna. Para sa maliit na babae, siya ay si Alvin at anak ni Kelly, si Vilma. Lina. Nakikita ko na napakagalang ng sect leader kapag kinakausap kanya. Alam mo ba kung bakit? Tumingin si Brianna kay Kelly na may bakas ng pagkalito sa kanyang mukha. Dahil ang sect leader ng Fire Worship Sect ay nakalusot sa 9th form of the Saint Celestial Stage, lalo siyang nataranta. Ang isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage ay bihira sa Dow Marshall Saint Land. Gayunpaman, hindi mayabang ang sect leader nang kausapin niya ang kanyang kambal na kapatid. Sa katunayan, siya ay mapagpakumbaba at magalang na parabang ang kanyang kambal na kapatid na babae ay isang taong may mas mataas na katayuan. Umiling si Kelly. Hindi ko alam. Sa sandaling ito, bitbit niya ang isang natutulog na Vilma na pagod sa oras ng kanyang paglalaro. Naguguluhan din siya sa bagay na ito. First time ko siyang makita nang dumating siya sa enforcement hall.
Akala ko hahatulan niya ako at si Vilma ng kamatayan kasunod ng mga alituntunin ng fire worship sect pagkatapos niyang lumabas mula sa closed-door cultivation. Gayunpaman, hindi lang siya nagalit nang makita niya ako, ngunit parang naglalakad siya sa mga shell ng itlog sa paligid ko na para bang natatakot siyang masaktan ako. Natahimik si Brianna nang marinig niya ang mga salita ni Kelly. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaantong hininga siya. Akala ko paparusahan niya ako sa pagsunod sa mga alituntunin ng fire worship sect kapag tumanggi akong sumunod sa kanya at sabihin sa kanya ang tungkol sa lalaki mo. Sino ang nakakaalam na papayagan niya akong umalis sa kahilingan mo? Parang tinatrataw ka niya bilang reincarnation ng isang diyosa. Ito lang ang paliwanag na may katuturan. Sa puntong ito, pinag-aralan ni Brianna ang kanyang kapatid mula ulo hanggang paa. Gayunpaman, hindi niya masabi kung ano ang espesyal tungkol sa kanyang kapatid. Pareho silang magkamukha. Nanatiling walang pakialam si Kelly nang marinig niya ang mga salita ni Brianna. Akala niya ay walang katotohanan. Ang reincarnation ng isang diyosa. Narinig ni Kelly mula kay Brianna na ang sect leader ng fire worship sect ay ang tanging naniniwala na siya ang reincarnation ng isang diyosa. Ang tatlong Great Guardians at ang iba pang matataas na opisyal sa fire worship sect ay hindi naniniwala dito. Ate! Ate! Isang boses na may bahid ng urgency ang umalangaw-ngaw sa hangin habang lumipad ang isang purple na ibon. Pagkapasok nito sa silid, nag-transform ito bilang isang batang babae na nakasuot ng purple na damit. Ang babaeng nakasuot ng lila ay ang anyo ng tao ng Super Saint Beast, ang Purple Cloud Thunder Rock, na laging nakasunod kay Brianna. Siya rin ang taong pinakamalapit kay Brianna. Sinundan pa niya si Brianna sa Lower Province. Zir, anong problema? Curious na tanong ni Brianna nang makita niya ang babaeng nakasuot ng purple. Ate, may balita tungkol kay Alvin. Nagpadala ang babaeng naka-purple na nakasuot ng voice transmission kay Brianna. Dahil nasa domain sila ng sect leader, natakot ang babaeng nakasuot ng purple na marinig ng makapangyarihang sect leader ng fire worship sect. Nagliwanag ang mga mata ni Brianna nang marinig niya ang mga salita ng babaeng nakasuot ng lila. Bago makapagpatuloy ang babaeng nakasuot ng lila, agad siyang nagpadala ng voice transmission kay Kelly. Kelly, may balita tungkol sa kanya. Nanginginig sa tuwa si Kelly nang marinig niya ang voice transmission ni Brianna. Natural, alam niya kung sino ang ibig sabihin ni Brianna nang sabihin niyang siya. Ito ang lalaking pumunta sa Upper Province para sumali sa fire worship sect, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, at ang ama ng kanyang anak. 2,171. Huminga ng malalim si Kelly at pinigilan ang excitement. Tumingin siya kay Brianna at agad na nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission, Ate, nasaan na siya? Kumusta na siya? Sabi ni Zir huling nakita siya sa Sin City. Sinabi ni Brianna kay Kelly ang lahat ng sinabi sa kanya ng babaeng naka-purple sa pamamagitan ng voice transmission. 3 years ago, pumasok siya. Inulit niya ang balitang kasalukuyang kumakalat sa Dow Marshall Saintland. Gayunpaman, hindi nag-abala si Brianna na banggitin kung paano pinatay ni Alvin si Kangshan dahil nakita niyang walang katotohanan ang buong bagay. Ang mga nakaligtas sa isang sakuna ay tiyak na magkakaroon ng magandang kapalaran. Huwag masyadong mag-alala. Inaliw ni Brianna si Kelly pagkatapos niyang sabihin kay Kelly ang kanyang natutunan. Isang bitag na iniwan ng 3 eminent devils. Siya lang ang nakaligtas. Namutla ang mukha ni Kelly nang malaman niya ang pinagdaanan ng kanyang lalaki. Bagamat hindi niya ito kasama, alam niyang tiyak na dumaan ang kanyang lalaki sa isang mahirap na oras. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso para sa lalaking itinuring niyang buhay niya. Young Master. Sa sandaling ito, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Isang matangkad na kulay ube ang nakatayo ng tuwid habang siya ay nakahover sa hangin sa itaas ng bundok malapit sa ari-arian ng fire worship sect sa Western Region. Ito ay isang binata na nakasuot ng kulay lila. Matangkad at gwapo ang binatang ito. Mayroon siyang mapupungay na kilay at matingkad na mga mata, at taglay niya ang magandang tindig. Ginawa niyang malabo ang lahat ng bagay sa kanyang paligid kumpara sa kanya. Hindi ako makapaniwala na ang sect leader ng fire worship sect ay lumabas na sa kanyang closed-door cultivation.
Nakalusot pa siya hanggang sa ninth form of the Saint Celestial Stage. Bumantong hininga ang binata, mabuti na lang at hindi niya hinatulan ng kamatayan si Kelly at ang anak natin. Gayunpaman, kailangan kong gumawa ng paraan para makaalis sila sa sekta. Maiiwan ko na lang sila doon. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Alvin na kagagaling lang sa Sin City sa gitnang rehiyon. Habang naglalakbay si Alvin, nalaman niya na ang sect leader ng Fire Worship Sect ay lumabas sa kanyang closed-door cultivation. Hindi lang iyon, ngunit ang kanyang cultivation base ay nasa ninth form of the Saint Celestial Stage. Dahil dito, siya ang pang-apat na powerhouse sa ninth form ng Saint Celestial Stage 9 form sa Dow Marshall Saint Land. Nadurog ang puso ni Alvin nang malaman niya ang tungkol dito. Ang kanyang puso ay napuno ng pag-aalala para kay Kelly at sa kanilang anak na babae. Kaya naman, binilisan niya ang kanyang bilis para bumalik sa Fire Worship Sect. Nang dumating si Alvin, nagtanong siya sa paligid at nalaman na ang sect leader ng Fire Worship Sect ay hindi pa nagpasya sa parusa ni Kelly at ng kanilang anak na babae. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, nagtago si Alvin sa labas ng ari-arian ng Fire Worship Sect, nagtagal hanggang sa makakita siya ng pagkakataong makapasok sa Fire Worship Sect para iligtas si Kelly at ang kanilang anak na babae. Sa lakas ko ngayon, hindi ako makakalaban ng sect leader ng Fire Worship Sect kahit na gamitin ko ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, at ilabas ang lahat ng lakas ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para iligtas si Kelly at ang anak natin. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Alam na alam niya ang kanyang lakas. Kung ilalabas niya ang lahat ng lakas niya at gagamitin ang Jasper Celestial Sword, tiwala siyang makakapatay siya ng powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage 8th form. Gayunpaman, hindi siya katapat ng isang tao sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Huwag mong sabihin sa akin na kailangan kong bumalik sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda para linangin ng isa pang taon para makalusot ako sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Patuloy na bumulong si Alvin sa kanyang sarili habang ang pagsimangot ay lumitaw sa kanyang mukha. Ang ibig sabihin ni Alvin ay isang taon sa labas ng mundo. Sino ang nakakaalam kung ang sect leader ng Fire Worship Sect ay parurusahan si Kelly at ang kanilang anak na babae sa loob ng isang taon? Hindi siya naglakas loob na kunin ang panganib na ito. Kung may nangyari kay Kelly at sa kanilang anak, hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya sa buong buhay niya. Nag-iisip pa rin si Alvin ng paraan para iligtas si Kelly at ang kanilang anak na babae mula sa Fire Worship Sect nang maglabas ng pahayag ang Fire Worship Sect. Ang pahayag na ito ay inilabas sa ilalim ng direktang utos ni Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect. Ang nilalaman ng anunsyo ay ang mga sumusunod. Ako, si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, ay gustong anyayahan si Alvin, ang napakagandang disipulo ng Fire Worship Sect, na bumalik sa sekta. Ipinapangako ko na walang sinuman sa sekta ang aagaw sa kanyang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, palayo sa kanya. Kung hindi mapalagay si Alvin, maaari niyang itago ang kanyang Devil Seal Tablet sa labas bago siya bumalik. Sa oras na iyon, ako, si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, ay susumpa sa kidlat na parusang panunumpa upang patunayan na ang aking mga salita ay totoo. Sa sandaling ilabas ang pahayag, hindi lamang nito nataranta ang lahat sa Fire Worship Sect, ngunit nabigla rin sila. Hindi man lang nagdalawang isip si Lord Sect Leader na ilabas ang pahayag na ito. Hahayaan niyang bumalik si Alvin. Hindi ka panipaniwala. Kaya nga sinasabi nila na pinahahalagahan ni Lord Sect Leader ang talento gaya ng ginagawa niya sa kanyang buhay. Sa wakas nasaksihan ko iyon ngayon. Dahil inilabas na ni Lord Sect Leader ang pahayag na ito, sigurado akong babalik si Alvin. Pagbalik niya, magbabago na naman ang True Rankang. Siguradong mauuna siya sa True Rankang. Siyempre. 3 taon na ang nakalilipas ng patay ni Senior Brother Alvin si Elder Zorro mula sa Black Ketri Sect, ang kanyang lakas ay kapantay na ng taong unang nirerango sa True Rankang. Pagkatapos ng 3 taon, sigurado akong lumakas pa siya sa kanyang likas na talento. Talagang inaabangan ko ang pagbabalik ni Senior Brother Alvin. Mula nang umalis siya, ang Fire Worship Sect natin ay parang puddle of dead water.
Hindi na ito kasing sigla noong nandito siya. Ang mga alagad ng fire worship sect ay nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili. Karamihan sa kanila ay masaya, at umaasa silang babalik si Alvin sa fire worship sect. Pwede bang bumalik si Senior Brother Alvin? Maaari bang bumalik si Junior Brother Alvin? Nang marinig ng mga alagad ng fire worship sect na may magandang relasyon kay Alvin, kasama sina Jano at Malcolm, ang pahayag na inilabas ng kanilang sect leader, napuno din sila ng kasiyahan. Bakit maglalabas ng ganyang pahayag si Lord Sect Leader? Gaya nga ng kasabihan, may mga taong masaya, at may mga taong hindi. Nang malaman ito ng direktang disipulo ng Sanctum Leader na si Topher ng Asher Dragon Sanctum na si Boris, agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Si Topher, ang Sanctum Leader ng Asher Dragon Sanctum, ay may katulad na ekspresyon din. Hindi siya makapaghintay na makuha ang kanyang mga kamay sa Super Saint Weapon na hawak ni Alvin. Gayunpaman, dahil ang sect leader ng Fire Worship Sect ay nangako kay Alvin, hindi siya nang ahas na pag nasaan ang Super Saint Weapon ni Alvin kahit na siya ay 100 beses na mas matapang. Samantala, sa Enforcement Hall. Nang marinig ni Linton, ang elder mula sa Enforcement Hall, ang pahayag na inilabas ng sect leader ng Fire Worship Sect, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Damn it! Paano magiging tanga si Lord Sect Leader? Ang ama ni Linton, si Jeremy, ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall, ay naningkit ang kanyang mga mata nang malaman ang tungkol sa bagay na ito. Alvin. Sa labas ng ari-arian ng Fire Worship Sect. Ang sect leader ng Fire Worship Sect ay nangangarap. Napangisi si Alvin nang marinig niya ang anunsyo ng sect leader ng Fire Worship Sect. Walang problema sa pangako ni Jackson. Sa halip, ang kanyang pangako ay tila paprotektahan si Alvin. Gayunpaman, alam ni Alvin na ginawa lamang ni Jackson ang pangakong ito dahil taglay niya ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Nagkataon, ang Super Saint Weapon na ito ay may kakayahang supalan ang Devil Clans. Sa hinaharap kung ang mga Devil Clans ay sumalakay sa Upper Province, ang Fire Worship Sect ang manggenguna sa kanila kung mayroon silang Devil Seal Tablet. Sa oras na iyon, malamang nahihilingin ni Jackson na hiramin ang Devil Seal Tablet kay Alvin sa kritikal na sandali. Mahirap para kay Alvin na tanggihan ang kanyang kahilingan sa oras na iyon. Kay Jackson, hanggat kaya niyang talunin ang Devil Clans, ang Devil Seal Tablet ay hindi magiging kasing halaga ng 1,000 Inscription Saint Weapon. Alam na alam ito ni Alvin. Noong ang isa ay nasa 9th form of the Saint Celestial Stage tulad ni Jackson, hindi nakakailanganin ng isa ang Devil Seal Tablet kung ang kanyang kalaban ay hindi isang Devil. Para sa mga Devil Cultivators sa Dow Marshall Saintland, hindi kailangan ni Jackson ang Devil Seal Tablet para harapin sila dahil napakalakas niya. Kung mayroon akong isa pang Super Saint Weapon tulad ng Traceless Sword o ang Nine Cloud Sword, hindi ko akalain na magiging napakabait niya. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Tama nga ang hula ni Alvin. Kung mayroon siyang isa pang nakakasakit na Super Saint Weapon tulad ng Traceless Sword o ang Nine Cloud Sword, hindi na sana ilalabas ni Jackson ang ganoong pahayag dahil kahit siya ay pagnanasaan ang Traceless Sword at ang Nine Cloud Sword. Dahil sa ganoon, babalik ako sa Fire Worship Sect at makikipagkita sa sect leader. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang habang siya ay nagdesisyon. Napagpasyahan niyang hindi na niya kailangang itago ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, bago siya bumalik sa Fire Worship Sect. Hindi niya akalain na gagawa si Jackson ng hakbang laban sa kanya dahil hindi matiyak ni Jackson kung nasa kanya ang Devil Seal Tablet. Higit pa rito, kahit na ang cultivation base ni Alvin ay mas mababa kaysa kay Jackson, dahil siya ay nakalusot sa 6th form ng Saint Celestial Stage, siya ay immune sa lahat ng soul-searching secret tactics. Dahil dito, hindi siya nag-aalala na gagamitan siya ng sect leader ng ganoong taktika. Bumalik na ako, Fire Worship Sect. Makalipas ang 3 araw, lumipad si Alvin sa kalangitan at pumasok sa Fire Worship Sect. Siya ay lumipad sa itaas ng White Tiger Sanctum sa silangan ng Fire Worship Sect ng bongga. Ibang-iba ito sa kung paano siya nakatakas mula sa ari-arian ng Fire Worship Sect ilang taon na ang nakararaan. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagkakaiba ng kanyang lakas mula noon at ngayon.
2,172. Si Alvin na lumilipad sa itaas ng White Tiger Sanctum ay nagpalit din ng eksklusibong uniforme ng isang tunay na disipulo ng Fire Worship Sect. Paano mapupunta ang isang tunay na alagad na lumilipad sa itaas ng White Tiger Sanctum? Hindi napapansin. Iyan ba ang tunay na disipulo ng Fire Worship Sect natin? Ang mga alagad ng White Tiger Sanctum ang unang nakapansin nito. Natigilan sila nang makita nila ang isang tunay na alagad na lumabag sa White Tiger Sanctum. Alam nilang may panuntunan na nagbabawal sa mga alagad ng Saintland, parehong elite at tunay na mga disipulo, na lumabag sa alinman sa four symbol sanctums nang walang pahintulot mula sa kani-kanilang pinuno ng sanctum. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tunay na disipulo ang lumilipad sa itaas ng White Tiger Sanctum na parang walang tao. Batay sa direksyon na pinanggalingan ng tunay na disipulo, maliwanag na kababalik lang niya sa Fire Worship Sect. Hindi ba siya masyadong matapang? Ito ang White Tiger Sanctum, isa sa four symbol sanctums. Ito ay hindi isang lugar kung saan ang isang tunay na disipulong tulad niya ay maaaring kumilos ayon sa gusto niya. Maghintay lang at tingnan. Ang Silver Flame Elders mula sa ating White Tiger Sanctum ay gagawin. Hulihin siya at ipadala sa Enforcement Hall. Ang paraan ng kanyang pag-arte ay katulad ng pagpukaw sa White Tiger Sanctum. Maraming mga alagad ng White Tiger Sanctum ang nakipag-usap sa kanilang sarili, na puno ng matuwid na galit. Paano kung siya ay isang direktang disipulo ng Lord Sanctum Leader o isa sa mga elder sa White Tiger Sanctum? Tanong ng ilang mga alagad ng White Tiger Sanctum. Imposible. Kahit na ang mga direktang disipulo ng Lord Sanctum Leader o ang mga elder ay laging nag-iisa kapag pumupunta sila sa White Tiger Sanctum. Hindi sila kikilos ng mayabang. Ang taong ito ay malinaw na minamaliit ang White Tiger Sanctum. Ito ay isang provocation sa ating White Tiger Sanctum at sa four symbol sanctums. Mayroong ilang mga tao na tila nag-iisip na ang mundo ay hindi sapat na magulo sa mga alagad ng White Tiger Sanctum. Nang malapit nang umalis si Alvin sa White Tiger Sanctum at pumasok sa Saintland, ang tunog ng dalawang tao na galit na nanunuya ay maririnig habang ang tunog ng sipon ng hangin ay papalapit kay Alvin. Silver Flame Elders mula sa White Tiger Sanctum. Napataas ang isang kilay ni Alvin nang maramdaman niya ang aura ng dalawang taong papalapit sa kanya. Gayunpaman, hindi niya sila pinansin at nagpatuloy sa pagpunta sa Saintland sa bilis na hindi rin mabilis. Hindi rin mabagal. Ang Silver Flame Elders ng Fire Worship Sect ay nasa third form lang ng Saint Celestial Stage. Wala silang anumang banta kay Alvin ngayon. Tumigil ka. How dare you? Sabay na sigaw ng dalawang tao. Nakakabingi ang boses nila. Ito ay ang dalawang Silver Flame Elder mula sa White Tiger Sanctum. Lumipat sila sa bilis ng kidlat patungo kay Alvin. Ilang sandali lang, nakarating na sila sa harap ni Alvin, nakaharang sa kanyang dinadaanan. Ang isa ay nakatayo sa likuran niya, at ang isa ay nakatayo sa harap niya. Walang pagpipilian si Alvin kundi huminto sa paggalaw. Nang tumigil si Alvin sa paggalaw, sa wakas ay nakita ng dalawang Silver Flame Elder mula sa White Tiger Sanctum ang mukha ni Alvin. Nakita nilang pamilyar ang mukha niya. Sa kasalukuyan, hindi nagbalat kayo si Alvin gamit ang disguise na ginamit niya noong siya ay nasa Fire Worship Sect. Dumating siya nang walang anumang disguise. Naturally, nakita ng dalawang Silver Flame Elder mula sa White Tiger Sanctum na pamilyar ang tunay na hitsura ni Alvin dahil nakita nila ang kanyang larawan sa nakaraan. Nakalipat na sina Elder Lin at Elder Zong. Kasabay nito, isang grupo ng mga disipulo ng White Tiger Sanctum na lumabas upang tumingin ay nakilala ang dalawang Silver Flame Elder na lumabas upang harangan ang tunay na disipulo. Sa tingin ko ang tunay na disipulong ito ay tiyak na mapapahamak. Siyempre. Naglakas loob siyang hayagang lumabag sa White Tiger Sanctum. Kahit na ang direktang disipulo ni Lord Sanctum Leader ay hindi kikilos ng buong tapang. Bakit parang medyo pamilyar ang totoong disipulong ito? Sa tingin ko rin ay parang pamilyar siya. Nakita ng grupo ng mga disipulo ng White Tiger Sanctum na medyo pamilyar din si Alvin ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalala kung sino siya sa ngayon.
Ang Silver Flame Elders mula sa White Tiger Sanctum ay nakatingin kay Alvin at nagpapasya kung ano ang dapat nilang gawin sa kanya nang may umalingaw-ngaw na boses sa hangin. Naaalala ko na ngayon. Siya si Senior Brother Alvin. Sumigaw ang isang alagad ng White Tiger Sanctum. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik at paghanga habang nakatingin kay Alvin. Senior Brother Alvin. Sa tingin ko tama ka. Siya nga si Senior Brother Alvin. Ibang-iba ang itsura niya kumpara kanina. Tiyak na tinanggal niya ang disguise niya. Nakita ko na ang tunay niyang anyo sa isang portrait. Nakita ko na rin. At saka, ang katawan niya ay katulad ng taong nasa portrait. Ang larawang binanggit nila ay ang mga larawang ipinamahagi ni Kangshan, ang Golden Lion King at isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketre Sect, sa masa. Halos lahat ng nasa Fire Worship Sect ay nakakita na ng larawan ni Alvin dati. Medyo matagal bago maalala ng mga tao ang kanyang mukha dahil ilang taon na ang nakalipas mula nang huli nilang makita ang mga portrait. Alvin Darfield. Kay ikaw si Alvin. Natural, narinig ng 2 Silver Flame Elder mula sa White Tiger Sanctum Elders ang mga talakayan sa kanilang paligid. Hindi nagalit ang mga ekspresyon nila. Sa halip, napalitan ito ng mataimtim na ekspresyon. Sa oras na ito, sa wakas ay naalala nila ang mga larawang nakita nila ilang taon na ang nakakaraan. Ang binata sa harap nila ay perpektong kahawig ng taong nasa mga larawan. Ano? Mayroon bang mga taong nagpapanggap sa akin, mga matatanda? Nang makita ni Alvin ang mga solemn na ekspresyon sa mukha ng 2 Silver Flame Elders, siya umiling at tumawa. Isa sa White Tiger Sanctum Silver Flame Elders ay nanunuya bago siya nagsabi, paano kung ikaw si Alvin? Bawat bahay ay may mga panuntunan nito, at bawat sekta ay may mga batas nito. Alvin, isa kang tunay na disipulo. Anong lakas ng loob mong baliwalain ang batas ng sekta at lumabag sa White Tiger Sanctum? Ipapadala kita sa Enforcement Hall. Tama. Alvin, bagamat hinihiling ni Lord Sect Leader na bumalik ka, hindi mo maaaring baliwalain ang mga batas ng sekta. Ngayon, kailangan mong pumunta sa Enforcement Hall kasama namin. Sabi ng First Silver Flame Elder ng ibang White Tiger Sanctum. Sa isang iglap lang, naging tense na ang kapaligiran. Ang grupo ng mga disipulo ng White Tiger Sanctum ay matamang nakatingin kay Alvin, iniisip kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Mga matatanda, kung hindi ako nagkakamali, may sagnay sa mga panuntunan ng Fire Worship Sect. Tumingin si Alvin sa 2 Silver Flame Elder mula sa White Tiger Sanctum na may matalim na tingin. Kung ang isang alagad ng Saint Land ay may kakayahang talunin ang isang Sanctum Leader ng 4 Symbol Sanctums, malaya siyang makakalakad sa alinman sa 4 Sanctums at hindi na siya parusahan. Malinaw na sinabi ni Alvin bago nagkaroon ng pagkakataong tumugon ang Silver Flame Elders mula sa White Tiger Sanctum. Alam na alam ni Alvin ang mga patakaran sa Fire Worship Sect. Iyon ay kung paano niya nalaman ang tungkol sa sagnay na ito. Ikaw. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, ang mga ekspresyon ng 2 Silver Flame Elder mula sa White Tiger Sanctum ay agad na nagbago sa isang hindi paniniwala at pagkalito. Isang kalokohang kaisipan ang sabay-sabay na pumasok sa kanilang isipan. Mas malakas ba si Alvin kaysa sa Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum? Ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum ay isang Golden Flame Elder sa Fire Worship Sect. Ang kanyang cultivation base ay nasa 5th form of the Saint Celestial Stage. Maaari siyang ituring na isa sa pinakamalakas na magsasaka sa 5th form ng Saint Celestial Stage. Nagulat din ang grupo ng mga alagad ng White Tiger Sanctum. Lahat sila ay nakatitig kay Alvin na nakanganga ang kanilang mga bibig. Don't tell me gustong hominin ni Senior Brother Alvin ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum natin. Lahat sila ay may parehong iniisip sa kanilang isip. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Alvin. Parang confident siya. Kung ang White Tiger Sanctum ay nagalit sa akin sa paglabag, kung gayon, ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum ay dapat na lumapit at labanan ako. Kung ako ay matalo, ako ay kusang pumunta sa Enforcement Hall at tatanggapin ang aking parusa.
Ang mga salita ni Alvin na naglalaman ng mayamang Sun Saint origin, parehong sinadya at hindi sinasadya, ay tumago sa White Tiger Sanctum, na nagdulot ng kaguluhan. Alvin. Bumalik na si Senior Brother Alvin. Ilang araw lang naglabas ng pahayag ang sect leader, pero nakabalik na siya kaagad. Hindi lang siya bumalik, pero parang nasa White Tiger Sanctum namin siya. Base sa sinabi niya, parang hinahamon niya si Lord Sanctum Leader. Parang may hamarang sa kanyang dinadaanan. Naalala ko na may sognay na nagpapahintulot sa isang disipulo na malayang makalakad sa 4 symbol sanctums basta't kaya niyang talunin ang isang sanctum leader. Kaya't sinusubukan ni Senior Brother Alvin na makakuha ng karapatang lumakad ng malaya sa 4 symbol sanctums. Lahat ng mga disipulo ng White Tiger Sanctum, maliban sa mga nasa gitna ng mga saradong cultivation, ay agad na tumigil sa kanilang ginagawa at pumunta sa pinanggalingan ng boses. Kahit ilang Silver Flame Elder at Bronze Flame Elder mula sa White Tiger Sanctum ay pumunta para tingnan. Ang White Tiger Sanctum ay nagkakagulo sa mga salita ni Alvin. Biglang umalangaw-ngaw ang isang maingay na boses sa White Tiger Sanctum. Tila niyanig nito ang langit at lupa. Alvin. Gusto mo akong hamanin. 2,173. Nagliwanag ang mga mata ng grupo ng mga matatanda at disipulo ng White Tiger Sanctum nang marinig nila ang masiglang boses. Lahat sila ay lumipad palapit kay Alvin upang tingnan. Lord Sanctum Leader. Makinig ka. Narinig mo ba? Mukhang galit na galit si Lord Sanctum Leader. Paanong hindi siya magagalit? Pinipilit siya ni Alvin. Sa init ng ulo niya, sa tingin mo kaya niyang maging kalmado. Napakatapang ni Alvin na hamanin si Lord Sanctum Leader. Huwag mong sabihin sa akin na talagang tiwala siya na kaya niyang talunin si Lord Sanctum Leader. Maraming matatanda at alagad ng White Tiger Sanctum ang nag-usap sa kanilang sarili. Hindi sila sigurado kung sapat na ang lakas ni Alvin para talunin ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum. Pagkatapos ng lahat, nasaksihan nila kung gaano kalakas si Alvin ilang taon na ang nakararaan. Dahil dumating si Alvin sa Fire Worship Sect, hindi siya natalo noon. Nanalo siya sa lahat ng hamon na inilabas niya. Ngayon lang siya nakabalik sa Fire Worship Sect, pero naglabas na siya ng challenge. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang kanyang kalaban ay hindi isang disipulo mula sa Fire Worship Sect kundi isang Golden Flame Elder na siya ring Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum. Ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum mula sa 4 symbol sanctums ay maaaring ituring na medyo malakas sa gitna ng Golden Flame Elder sa Fire Worship Sect. Nang maalala ng mga taong naruroon sa eksena ang mga nagawa noon ni Alvin at inisip ang lakas ng Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum, hindi sila sigurado kung ano ang magiging resulta. Ang cultivation base ng Lord Sanctum Leader ay nasa 5th form of the Saint Celestial Stage habang ang cultivation base ni Alvin ay nasa 3rd or 4th form of the Saint Celestial Stage. 3 taon na ang nakakaraan. Ngayong 3 taon na ang lumipas, iniisip ko kung lumaki na ba siya ng sapat para talunin si Lord Sanctum Leader. Ang paglilinang ng isang tao ay nagiging mas mabagal habang ang antas ay nagiging mas mataas, lalo na kapag ang isa ay umabot sa ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage. Ang bawat antas ay mas mahirap lampasan kaysa sa nauna. Kahit na ang cultivation base ni Alvin ay nasa ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage, 3 taon na ang nakakaraan, hindi ito nangangahulugan na siya ay makakalusot sa fiesta ng stage sa street. Sumasang-ayon ako. Ito ang dahilan kung bakit sa tingin ko ay may mas mataas na tsansa na manalo si Lord Sanctum Leader. Hindi na ako makapaghintay na makitang binubugbog siya ni Lord Sanctum Leader. How dare he act so outrageously sa White Tiger Sanctum? Sa tingin ba niya madali niyang mabuli ang White Tiger Sanctum? Matapos mag-usap sa isa't isa, karamihan sa mga elder at disipulo ng White Tiger Sanctum ay nadama na mananalo ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum kung lalabanan niya si Alvin. Whoosh! Isang dumadagandong na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin nang lumitaw ang isang figure ay malapit kay Alvin. Ang mga alagad ng White Tiger Sanctum na may mas mahinang cultivation base ay hindi mahuli ang paggalaw ng figure. Tila siya ay lumitaw sa manipis na hangin. Isa itong matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matibay na katawan.
Nakasuot siya ng eksklusibong uniforme ng isang elder ng fire worship sect. Gayunpaman, ang apoy sa kanyang mga damit ay ginto. May berde ng tigre na may nakasulat din na Harry sa noo nito sa robe. Hindi mahirap hulaan ang pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa kanyang uniforme. Si Lowell iyon, ang sanctum leader ng White Tiger Sanctum. Ang mukha ni Lowell ay natatakpan ng kanyang balbas. Malaki ang kanyang mga mata at nababalutan ng isang pares ng makakapal na kilay. Magulo ang kanyang buhok. Sa kabuuan, mayroon siyang magiting at mapanganib na aura sa kanya. Habang umaaligid siya sa ere, para siyang mabangis na tigre na malapit ng manghuli. Sa sandaling lumitaw si Lowell, ang grupo ng mga elder at disipulo ng White Tiger Sanctum ay agad na bumati sa kanya ng may paggalang. Lord Sanctum Leader! Lord Sanctum Leader! Walang pakialam na tumango si Lowell habang matamang nakatitig kay Alvin. Alvin, hindi pa kita nakilala. Gayunpaman, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Tila isa kang bihirang kababalaghan na sama-sama lamang tuwing 1,000 taon sa fire worship sect. Ikaw marahil ang unang tao na kailangang personal na anyayahan ni Lord Sect Leader pabalik sa sekta. Lubos akong humahanga sa iyo. Bagamat sinabi ni Lowell na hinahangaan niya si Alvin, ang kanyang tono ay puno ng pagwawalang bahala. Ito ay dahil alam niya ang dahilan kung bakit naglabas ng pahayag ang sect leader ng fire worship sect na humihiling ng pagbabalik ni Alvin. Dahil lang sa gusto ng sect leader na hiramin ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, kaya si Alvin ang nagmamay-ari para harapin ang Devil Clans kung sasalakayin nila ang Upper Province. Lowell, ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum. Narinig ko na rin ang tungkol sa iyo, walang pakialam na sagot ni Alvin. Alvin, alam kong mayroon kang mataas na likas na talento. Sigurado akong nakagawa ka ng napakalaking pag-unlad sa iyong cultivation base ngayong ilang taon na ang lumipas. Gayunpaman, sigurado ka bang matatalo mo ako? Kung talagang iniisip mo, dapat kong aminin na sobra kitang pinahahalagahan noong nakaraan. Sa kasalukuyan, isa kang walang utak sa paningin ko. Naging malamig ang tono ni Lowell nang marinig niya ang kawalang interes sa boses ni Alvin. Parang provocation sa kanya. Well, malalaman natin kung sapat na ba ang lakas ko para talunin ka o hindi kapag nasimulan na natin ito. Tila hindi naabala si Alvin sa tono ni Lowell na naging mas malamig. Napanatili niya ang kanyang walang malasakit na paraan na para bang si Lowell ay hindi gaanong mahalaga sa kanyang mga mata. Sa katunayan, hindi niya masyadong inisip si Lowell. Si Lowell, ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum at isang Golden Flame Elder sa Fire Worship Sect, ay nasa 5th form lang ng Saint Celestial Stage. Hindi pinapansin ng lahat, ang cultivation base lamang ni Alvin ay mas mataas kaysa sa cultivation base ni Lowell. Ang cultivation base ni Alvin ay nasa 6th form of the Saint Celestial Stage. Ikaw. Nagalit si Lowell nang makita niya ang pagwawalang bahala sa kanya ni Alvin sa kanyang katawan na biglang lumabas sa kanyang katawan na may layuning pumatay. Ang ilan sa mga disipulo ng White Tiger Sanctum na may mas mahinang cultivation base ay itinulak pabalik sa kanilang mga paa mula sa puwersang ito. Saan kumukuha ng lakas ng loob si Alvin? How dare he look down on Lord Sanctum Leader? Ang kawalang interes ni Alvin ay nagulat sa grupo ng mga matatanda at disipulo ng White Tiger Sanctum. Nagtataka sila kung bakit nagsalita si Alvin na parang nanalo na siya sa laban. Galit na galit si Lord Sect Leader. Natatakot akong mapupuksa ni Alvin ang kanyang balat ngayon kahit hindi siya napatay. Marami sa mga elder at disipulo ng White Tiger Sanctum ang umiling at tahimik na nagpaalam kay Alvin nang makita nila kung gaano galit si Lowell. Ilang taon pa lang umalis si Alvin sa sekta, ngunit sa tingin niya ay hindi na siya magagapi ngayon. Dapat siyang turuan ng leksyon ngayon para malaman niya ang kanyang lugar. How dare he act so outrageously in front of the Sanctum Leader of White Tiger Sanctum? He's seeking death. Bueno, personal siyang inimbitahan ni Lord Sect Leader pabalik sa sekta kaya hindi ko akalain na papatayin siya ni Lord Sanctum Leader. Gayunpaman, sigurado akong marami siyang masasaktan ngayon. Karamihan sa mga elder at disipulo ng White Tiger Sanctum ay walang mataas na pagpapahalaga kay Alvin. Naramdaman nilang naghahanap siya ng gulo.
Ang isang maliit na bilang ng mga elder at mga disipulo ng White Tiger Sanctum ay may tame time na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang pinapanood nila ang eksenang nangyayari sa kanilang mga mata. Iisa ang iniisip nilang lahat. Si Alvin ay kasing kumpiyansa ng dati. Posible bang talagang malakas siya para talunin si Lord Sanctum Leader? Naturally, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na magbigay ng boses sa kaisipang ito. Siguradong isusumpa sila ng iba kung alam nila ang iniisip nila. Ang Saint Origin ay lumabas sa katawan ni Lowell at siya ay gagawa ng A. Ilipat. Biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang bahagyang naiinip na boses. Masyadong mabagal. Nakakunot ang noo ni Alvin nang magsalita siya. Ang mga salita ni Alvin ay lalong nagpagalit kay Lowell na naging sanhi ng pagtaas ng kanyang Saint Origin. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto sa galit at naghanda siyang hampasin. Sanctum Leader Low, dahil hindi ka gagawa ng hakbang, gagawa muna ako. Muling umalangaw-ngaw sa hangin ang naiinip na boses ni Alvin. Habang nagsasalita si Alvin, mabilis niyang ginalaw ang kanyang kanang kamay. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang agad na bumungad sa kanyang katawan. Ito ang kanyang Sun Saint Origin. Ang Sun Saint Origin ni Alvin na tumangay mula sa kanyang kanang kamay ay lalong lumiwanag, na humaharang sa kalangitan upang hindi makita. Tila napalitan ito ng isang dambuhalang kamay. Habang ginagalaw ni Alvin ang kanyang kamay, ang napakalaking kamay na nabuo mula sa kanyang Sun Saint Energy ay lumipat din patungo kay Lowell, ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum. Boom! Dumagundong. Nakakuyom ang kamay ni Tick sa isang kamao na parang bundok sa harapan nito. Sinira si Lowell. Ang strike na ito mula kay Alvin ay naglalaman lamang ng Sun Saint Origin. Hindi siya gumamit ng anumang martial tactics, divine abilities o saint weapons. Gayunpaman, ang strike na ito ay higit pa sa sapat para harapin si Lowell. Naiabot ng dambuhalang kamay si Lowell, ang Sun Saint Origin ni Alvin ay tumangay. Ganap nitong natalo ang Saint Origin ni Lowell. Bagamat si Alvin ay nasa 6th form lamang ng Saint Celestial Stage 6th form, ang kanyang Sun Saint Origin ay higit na nakahihigit sa Saint Origin ng isang ordinaryong cultivator sa 6th form of the Saint Celestial Stage. Ang kanyang Sun Saint Origin ay maihahambing sa Saint Origin ng isang cultivator sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Natural lang na ang kanyang Sun Saint Origin ay madaling madaig ang Saint Origin ng isang cultivator sa 5th form of the Saint Celestial Stage. Arg! Si Lowell, ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum, ay hindi makagalaw dahil ang dambuhalang kamay ay nakahawak sa kanya. Napaungol na lang siya sa sakit habang namumula ang mukha. Ang banal na pinagmulan sa kanyang katawan ay patuloy na lumabas sa kanyang katawan. Halatang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa sandaling ito. Kahit noon pa, daig pa rin siya at natalo. Titi ito. Paano ito posible? Nang makita ito, ang grupo ng mga elder at disipulo ng White Tiger Sanctum ay natulala. 2,174. Nang igalaw ni Alvin ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang dambuhalang kamay, tila kaya nitong bunutin ang araw, buwan, at mga bituin mula sa langit. Si Lowell, ang kahangahangang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum, ay ganap na natalo. Siya ay lubos na walang pagtatanggol sa harap ni Alvin, hindi siya makaganti. Baka sa mukha ng grupo ng matatanda at disipulo mula sa White Tiger Sanctum ang hindi paniniwala at pagkagulat nang makita nila ang eksenang ito. Bago ito, si Lowell, ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum, ay makapangyarihan sa mata ng mga disipulo at elder ng White Tiger Sanctum. Gayunpaman, ngayon, nasaksihan nila kung gaano walang magawa si Lowell at kung paano siya nasakop ng isang fire worship sect na tunay na disipulo. Mayroon bang isang fire worship sect na tunay na alagad na napakalakas? Whoosh! Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, ang dambuhalang kamay na nakahawak sa isang nagpupumiglas na Lowell ay biglang bumitaw sa pagkakahawak sa kanya. Nang alisin ni Alvin ang kanyang mga kamay, ginawa rin ng napakalaking kamay na nabuo mula sa kanyang Sun Saint Origin, na pinakawalan si Lowell. Nang makalaya si Lowell, naramdaman niyang parang nabawi na niya ang kanyang kalayaan. Sa sandaling ito, gamaan ang pakiramdam niya na nakaligtas siya sa isang sakuna.
Hindi nagtagal, nabalot siya ng takot. Siya ay natakot sa lakas ni Alvin. Swoosh! Bago pa makapag-react si Lowell, itinaas ni Alvin ang kanyang kanang kamay at muli itong binasag sa bilis ng kidlat. Ang dambuhalang kamay ay agad na umangat bago ito muling humampas kay Lowell. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Si Lowell na walang oras na mag-react mula pa noong una ay nadurudge ng napakalaking kamay at marahas na bumagsak sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali. Boom! Dumagundong. Sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang lupa sa White Tiger Sanctum ay yumanig ng husto. Habang si Lowell, ang Sanctum leader ng White Tiger Sanctum, ay malayang nahuhulog, ang dambuhalang kamay ay muling humampas sa kanya. Gayunpaman, ang pag-atake ni Alvin ay walang layuning pumatay. Pagkatapos niyang durugin si Lowell sa huling pagkakataon, ginawa niyang nawala ang napakalaking kamay na nabuo mula sa kanyang Sun Saint origin sa isang pag-iisip lamang. Kahit noon pa man, si Lowell ay natatakpan ng alikabok sa kabila ng hindi nakakaranas ng matinding pinsala. Paanong hindi siya natatakpan ng alikabok kung saan siya ibinagsak sa lupa ng napakalakas na halos mabaon siya sa lupa? Sa grupo ng mga matatanda at disipulo ng White Tiger Sanctum, ang lahat ng ito ay masyadong mabilis na nangyari. Ang Sanctum leader ng White Tiger Sanctum ay walang magawang ibinagsak sa lupa ng isang tunay na disipulo sa isang kisap lang ng mata. Siya ay nakaplaster sa lupa na parabang siya ay isang specimen na nakapin sa isang board. Ang grupo ng mga elder at disipulo ng White Tiger Sanctum ay may ekspresyon ng hindi paniniwala at takot sa kanilang mga mukha nang makita nila ito. Sanctum Leader Lo, patawarin mo ako. Tumingin si Alvin kay Lowell, ang Sanctum leader ng White Tiger Sanctum, nakakabangon lang mula sa lupa bago siya lumipad palayo. Tila hindi niya nakita ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Lowell. Para kay Alvin, ang pagkatalo sa isang tao sa fifth form of the Saint Celestial Stage ay hindi nagdulot sa kanya ng anumang pakiramdam ng tagumpay, kahit na ang kabilang partido ay ang Sanctum leader ng White Tiger Sanctum at isang Golden Flame Elder ng Fire Worship Sect. Kung ang mga tao mula sa White Tiger Sanctum ay hindi humadlang sa landas ni Alvin, hindi na sana siya kumilos. Ilang taon pa lang ang lumipas, ngunit naging napakalakas na ni Alvin. Pagkaalis ni Alvin, naging berde ang mukha ni Lowell bago ito namutla. At the same time, parang may naalala siya kaya nanlaki ang mata niya. Don't tell me totoo ang balita mula sa Sin City. Talagang pinatay ni Alvin si Kangshan, ang Golden Lion King at isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketra Sect. Dati, bagamat narinig ni Lowell ang balitang pinatay ni Alvin si Kangshan, katulad ng karamihan sa mga tao, hindi niya inisip na ito ay isa lamang alingaw-ngaw. Gayunpaman, ngayong nakaranas na siya ng pagkatalo sa mga kamay ni Alvin, hindi niya maiwasang magbigay ng paniniwala sa tsismis. Nang hampasin ni Alvin kanina, ang tanging naramdaman niya ay ang nakakasukal na puwersa mula sa dambuhalang kamay na dumurog sa kanya. Ang dambuhalang kamay ay parang may hawak na kapangyarihan ng langit at lupa. Kahit anong pilit niya, hindi niya mapalaya ang sarili niya. Ang dambuhalang kamay ay nabuo lamang mula sa kanyang Saint origin. Kahit isang ordinaryong magsasaka sa ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage ay hindi magagawa iyon. Pakiramdam niya ay nasa tuktok na siya ng 6th form ng Saint Celestial Stage o posibleng maging ang 7th form ng Saint Celestial Stage. Sa sandaling naisip ito ni Lowell, isang bakas ng pagkalito ang makikita sa kanyang mga mata. Ilang taon pa lang, pero lumakas na siya. Anong klaseng fortuitous encounter ang naranasan niya? Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng selos. Sa opinyon ni Lowell, hindi posible para kay Alvin na lumago ng napakalakas sa loob lamang ng ilang taon. Kinailangan niyang magkaroon ng hindi inaasahang pagkikita. Pagkaraan ng ilang sandali, namula ang mukha ni Lowell nang maramdaman niya ang mga titig mula sa matatandang White Tiger Sanctum. Hindi niya ito kinilala man lang bago siya lumipad na parang bug zone ng hangin at nawala sa paningin ng lahat. Ngayon, siya, ang Sanctum leader ng White Tiger Sanctum, ay labis na napahiya. Kung alam niya noon kung ano ang alam niya ngayon, nagpanggap siya na nasa closed-door cultivation at pinabayaan si Alvin. Sa kasamaang palad, walang gamot para sa panghihinayang sa mundong ito.
Ang mga taong unang nanambalik ng kanilang katinoan ay ang Silver Flame Elders. Nagpalitan lang sila ng tingin at ngumiti ng pilit nang makitang umalis ang kanilang sanctum leader ng walang imak. Hindi ako makapaniwala na lumakas si Alvin sa loob lamang ng ilang taon. Nakakabaliw. Sabi ng isang Silver Flame Elder mula sa White Tiger Sanctum habang emosyonal siyang bumantong hininga. Tama ka. Kung hindi ko ito personal na nasaksihan, mahihirapan din akong maniwala. Si Lord Sanctum Leader ay parang isang walang magawang 3 taong gulang sa harap ni Alvin. Hindi siya makaganti. Kahit isang ordinaryong powerhouse sa 6th form of the Saint Celestial Stage ay hindi kayang talunin ang Lord Sanctum Leader ng ganoon kadali, tama ba? Si Alvin ay maaaring nasa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage. Hindi ko ito personal na nakita, hindi ako makapaniwalang lumaki siya ng ganito kalakas. Saglit lang. 7th form of the Saint Celestial Stage. Ibig sabihin ba nito ay totoo ang chismis na pinatay niya si Kangshan, ang Golden Lion King ng Black Ketra Sect? Base sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na ako magtataka kung totoo. Sa una, tanging ang Silver Flame Elders ng White Tiger Sanctum ang tumatalakay sa kasalukuyang lakas ni Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang sumali sa talakayan ang White Tiger Sanctum Bronze Flame Elders at mga disipulo. Sa huli, napagpasyahan nila na si Alvin, isang bihirang kababalaghan mula sa Fire Worship Sect, ay malamang na pumatay kay Kangshan, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketra Sect. Si Kangshan, ang Golden Lion King at isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketra Sect, ay nasa 7th form of the Saint Celestial Stage. Siya ay nasa ika-18 na ranggo sa Supreme Saint Rankan. Kung talagang pinatay siya ni Senior Brother Alvin, tiyak na kinuha niya ang kanyang rangkang, tama ba? Isa sa mga disipulo ng White Tiger Sanctum ay bumulong sa kanyang hininga. Hindi na masyadong matagal mula ngayon bago ilabas ang bagong Supreme Saint Rankan. Sa tingin ko ay makakarating na ito sa kanlurang rehiyon at sa Fire Worship Sect sa loob lamang ng ilang araw, sigaw ng isa pang alagad ng White Tiger Sanctum. Sa kasalukuyan, hindi alam ng grupo ng mga elder at disipulo ng White Tiger Sanctum na ang bagong Supreme Saint Rankan ay nailabas na sa gitnang rehiyon. Ang mga tao sa paligid ng lugar na iyon na sa simula ay hindi naniniwala na pinatay ni Alvin si Kangshan, ang Golden Lion King ng Black Ketra Sect, ay nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala nang makita nila ang taong nasa ika-18 na ranggo sa Supreme Saint Rankan. Hindi sila kaimik. Namula ang mga mukha nila na parang may sumampal sa kanila. Sa nangyari, talagang pinatay ni Alvin, ang kababalaghan mula sa Fire Worship Sect, si Kangshan, ang Golden Lion King at isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketra Sect. Maaari nilang piliin na huwag maniwala sa mga chismis, ngunit wala silang pagpipilian kundi maniwala sa Supreme Saint Rankan. Sa wakas ay dumating si Alvin na umalis sa White Tiger Sanctum sa paligid ng Saint Land ng Fire Worship Sect. Saint Land. Napakatagal na ng panahon mula noong narito ako. Gayunpaman, hindi nakarating si Alvin sa Saint Land at hindi rin siya bumalik sa kanyang mansyon sa lumulutang na isla. Sa halip, lumipad pa siya sa itaas ng mga ulap kung saan matatagpuan ang isang grupo ng mga lumulutang na isla. Lumipad siya hanggang sa pataas bago siya huminto sa pinakamataas na punto kung saan matatagpuan ang isang lumulutang na isla. Ako, si Alvin, ay bumalik sa Fire Worship Sect pagkatapos kong makita ang anunsyo na ginawa ng sect leader. Sect leader? Pumunta ako dito para hanapin ka, umaasa na tutuperin mo ang iyong pangako at manampa sa kidlat na parusang sumpa. Sinabi ni Alvin sa hindi nagmamadali o mabagal na takbo habang umaaligid siya sa hangin sa harap ng lumulutang na isla. Nanatili siyang kalmado na parang hindi niya binibigyang importansya ang sect leader ng Fire Worship Sect. Sasawayin sana ng isang elder na nagpatrolya ang tunay na disipulo na nagpakita sa cultivation place ng sect leader nang bigla siyang huminto. Alvin. Bumalik na siya. 2,175. Nang matuklasan ng matanda sa patrol na ang tunay na disipulo ay si Alvin, hindi na siya lumapit sa kanya at nagpatuloy sa pagpapatrolya sa ibang mga lugar. Alam niyang ang sect leader ng Fire Worship Sect ay naglabas ng pahayag na humihiling ng pagbabalik ni Alvin, ngunit hindi niya inaasahan na babalik si Alvin ng ganoon kabilis.
Iniisip ko kung gaano kalakas si Alvin pagkatapos nitong ilang taon. Ang matanda sa patrol ay nag-isip sa kanyang sarili habang siya ay gumawa ng hakbang upang umalis, gayunpaman, sigurado akong hindi ako katugma sa kanya. Kung tutuusin, kaya niyang patayin si Zoro, ang anak ng Golden Lion King ng Black Cat Resect, 3 taon na ang nakararaan. Mas malakas lang ako ngayon kay Zoro. Alam na alam ng matanda sa patrol ang sarili niyang lakas. Kahit na siya ay isang Silver Flame Elder sa Fire Worship Sect, isa lamang siyang Silver Flame Elder na may average na lakas. Ang kanyang cultivation base ay nasa 3rd form lang ng Saint Celestial Stage. Marahil, maaari siyang tumayo sa pantay na lupa kasama si Alvin 3 taon na ang nakakaraan, ngunit ngayon, sigurado siyang may malaking agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Ang boses ni Alvin ay kumalat at malinaw na ipinadala sa lumulutang na isla at mansyon sa kanyang harapan. Ito ang cultivation place ni Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect. Sa kasalukuyan, hindi lang si Jackson ang nakatira sa mansyon sa lumulutang na isla. Alvin. Bumalik na siya. Si Brianna na nasa looban ng mansyon ay natigilan. Isang nalilitong ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha nang marinig niya ang boses ni Alvin. Narinig niya ang tungkol sa pahayag na inilabas ng sect leader ng Fire Worship Sect, ngunit hindi niya inaasahan na babalik si Alvin ng ganoon kaga. 3 araw lamang ang lumipas mula nang maglabas ng pahayag ang sect leader of Fire Worship Sect. Naturally, hindi niya alam na bago pa mailabas ang pahayag, si Alvin ay nagtatago sa paligid ng Fire Worship Sect. Pinagtutuunan niya ng pansin ang lahat ng nangyayari sa Fire Worship Sect. Sa katunayan, 3 araw na naghintay si Alvin na parang mga taon bago siya bumalik sa Fire Worship Sect. Naghintay siya bago siya bumalik dahil natatakot siya kung mabilis siyang bumalik, malalaman ng sect leader ng Fire Worship Sect na nasa kanya ang Devil Seal Tablet. Young Master. Isang maliit na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin. Isang batang babae na kamukha ni Brianna ang tumakbo palabas sa isang silid sa looban. Sa sandaling lumitaw siya, ang lahat ng kanyang paligid ay tila namumutla kung ikukumpara. Ang babae ay walang iba kundi si Kelly na nagpatulog lang sa kanyang anak. Sa sandaling nakatulog ang anak ni Kelly, bigla niyang narinig ang boses na kanina pa niya napapanaginipan araw at gabi. Ang kanyang young master ay bumalik sa Fire Worship Sect. Nang makita ni Brianna ang kanyang nakababatang kapatid na babae na nagmamadaling lumabas ng silid, naging tense ang kanyang ekspresyon. Tila siya ay naging isang bug zone ng hangin nang kumilos siya upang pigilan si Kelly. Mataimtim niyang sinabi, "Lina, hindi ka maaaring kumilos ng walang ingat. Kung hindi mo sinasadyang ibunyag ang katotohanan na siya ang iyong lalaki, hinding-hindi siya pababayaan ni Lord Sect Leader." "Ate, alam ko. Alam ko." Tumanggaw si Kelly na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Si Alvin ang kanyang lalaki. Mas mahalaga pa siya sa kanya kaysa sa sarili niyang buhay. Paano siya makakagawa ng isang bagay na maaaring maglagay sa kanyang buhay sa panganib? Bagamat inaasam niyang muling makasama ang kanyang lalaki, pinipigilan niya ang sarili ng maisip ang mga kahihinatnan. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mukha habang nangingibabaw ang kanyang emosyon. "Young Master, nandito na si Kelly. Please don't blame me. Hindi naman sa ayaw kitang makita pero hindi ko kaya," bulong ni Kelly sa sarili. Pakiramdam niya ay sinaksak ng kutsilyo ang kanyang puso. Ha! Gaya nga ng kasabihan, a married couple shares a heart. Sa kasalukuyan, si Alvin ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso na naging dahilan upang siya ay mataranta. Mabilis siyang nanumbalik sa katinoan habang hinihintay niyang lumabas ang sect leader ng Fire Worship Sect. Gayunpaman, bago lumitaw ang sect leader ng Fire Worship Sect, 3 hindi inanyayahang bisita ang dumating na. Whoosh! 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 Ang tunog ng sipol ng hangin ay tumunog nang lumitaw ang 3 figure ay malapit kay Duanling. Tian. Ang 3 figure ay binubuo ng isang matandang lalaki na nakasuot ng berde, isang binata na nakasuot ng lila, at isang magandang babae na nakasuot ng pula. Ang matanda ay may puting buhok, at siya ay mukhang isang pantas. Ang binata ay gwapo at may magandang tindig, na tila ba dumating na ang tagsibol. Napakaganda ng ginang.
Siya ay may mapang-akit na figure at isang maesla na mukha na maaaring maging sanhi ng paggulo ng imahinasyon mga lalaki. Nang lumitaw ang 3 taong ito, agad na dumapo ang tingin ni Alvin sa matandang nakaberdeng damit. Nagkusa siyang batiin ang matanda. Tagapag-alaga Heath. Minsang nakilala ni Alvin ang matandang ito. Noong panahong iyon, nais ng matanda na kunin si Alvin bilang kanyang direktang disipulo, ngunit tinanggihan ni Alvin ang kanyang alok. Alam niyang ang matanda ay Guardian Heath, isa sa 3 Great Guardians of Fire Worship Sect. Ang 3 Great Guardians of Fire Worship Sect, na kilala rin bilang 3 Guardians of Wind, Fire, and Cloud ay sina Justine, Heath, at Yvonne. Tila ang binata na naka-purple at ang magandang naka-red-clad na babae na nakatayo sa tabi ng Guardian Heath ay Guardian Justine at Guardian Yvonne, naisip ni Alvin sa kanyang sarili nang batiin niya si Heath. Sa 3 dakilang Guardians of Fire Worship Sect, ang pinakamalakas ay si Guardian Justine. May chismis na matagal na siyang nakapasok sa 8th form of the Saint Celestial Stage. Isa siya sa mga haligi ng Fire Worship Sect. Ang pangalawa sa pinakamalakas ay si Guardian Heath, na master din ni Brianna. Ang kanyang cultivation base ay nasa 7th form of the Saint Celestial Stage. Siya ay nireranggo sa nangungunang 20 sa Supreme Saint Rangkang. Huli ngunit hindi bababa sa Guardian Yvonne. Kahit na siya ay isang babae, ang kanyang cultivation base ay nasa 7th form of the Saint Celestial Stage. Isa siya sa kakaunting babaeng powerhouse sa 7th form ng Saint Celestial Stage sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Feng, Heath, at Yvonne. Tila ang binata na naka-purple at ang magandang naka-red-clad na babae na nakatayo sa tabi ng Guardian Heath ay Guardian Justine at Guardian Yvonne, naisip ni Alvin sa kanyang sarili nang batiin niya si Heath, isa 3 dakilang Guardians of Fire Worship Sect, ang pinakamalakas ay si Guardian Justine. May chismis na matagal na siyang nakapasok sa 8th form of the Saint Celestial Stage. Isa siya sa mga haligi ng Fire Worship Sect. Ang pangalawa sa pinakamalakas ay si Guardian Heath, na master din ni Brianna. Ang kanyang cultivation base ay nasa 7th form of the Saint Celestial Stage. Siya ay nireranggo sa nangungunang 20 sa Supreme Saint Rangkang. Huli ngunit hindi bababa sa Guardian Yvonne. Kahit na siya ay isang babae, ang kanyang cultivation base ay nasa 7th form of the Saint Celestial Stage. Isa siya sa kakaunting babaeng powerhouse sa 7th form ng Saint Celestial Stage sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Kung noon pa man, marahil, medyo mag-iingat siya kapag kaharap ang 3 Great Guardians of Fire Worship Sect. Gayunpaman, sa kasalukuyan, hindi siya nakakaramdam ng pag-iingat. Kung nakipag-away siya sa mga ito sa sandaling ito, hindi niya kailangang matakot sa kanila kung ilalabas niya ang lahat ng kanyang lakas. Alvin, sa wakas nakabalik ka na, sabi ni Guardian Heath habang pinag-aaralan niya si Alvin. Napangiti ng awkward si Alvin bago siya tumingin sa 2 taong nakatayo sa tabi ng Guardian Heath. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay dapat na Guardian Justine at Guardian Yvonne, tama ba? Siya ay nagsalita ng napaka-casual na para bang nagsasalita siya sa kanyang kapantay. Natural, sa kanyang lakas, tumayo siya sa pantay na lupa kasama ang Guardians of Fire Worship Sect. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Guardian Heath nang marinig niya ang walang kwentang pahayag ni Alvin. Maaari niyang baliwalain ang kawalang galang ni Alvin, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang iba pang 2 Guardian ay katulad niya. Gaya ng inaasahan, ang mga ekspresyon sa mukha ni Guardian Justine at Guardian Yvonne ay nagdilim kaagad. Ang Guardian Yvonne, sa partikular, ay mukhang labis na nasaktan. Bilang Guardians of Fire Worship Sect, mataas ang posisyon nila sa sekta. Ang kanilang mga posisyon ay mas mababa lamang sa sect leader ng Fire Worship Sect. Maging ang 2 vice-sect leaders ng Fire Worship Sect ay kailangang maging magalang sa kanila, lalo na ang Golden Flame Elders, Silver Flame Elders, at Bronze Flame Elders. Gayunpaman, ngayon, isang tunay na disipulo mula sa Fire Worship Sect ang nakipag-usap sa kanila sa paraang walang respeto. Para bang ibang tunay na disipulo ang kausap niya, hindi ang Guardians of Fire Worship Sect. Paanong hindi magagalit dito ang 2 tao na karaniwang ginagalang? How dare you? Inilabas ni Yvonne ang mga salitang ito sa mahinang boses. Solemn na ang kanyang ekspresyon habang nakatitig kay Alvin. Ikaw si Alvin. Ikaw. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo?
Dahil lang sa taglay mo ang kaunting likas na talino mo, gaano ka kalakas loob, mapagmataas, at walang pakundangan sa harap ng iyong mga nakatatanda. Hindi ka ba tinuruan ng iyong sectless master ng anumang asal? Sobrang lamig ng boses niya. Malamig na tiningnan ni Justine si Alvin at nanatiling tahimik dahil nasabi na ni Ivan ang mga salitang gusto niyang sabihin. Kasabay nito, ang guardian hit na nakatayo sa tabi nila ay naalala na si Brianna, ang kanyang direktang disipulo, ay humiling sa kanya na alagaan si Alvin. Mabilis siyang nagpadala ng voice transmission kay Alvin. Alvin, humingi ng paumanhin sa dalawang guardian ngayon. Gayunpaman, hindi pinansin ni Alvin ang voice transmission ni Heath. Walang takot niyang tiningnan si Ivan habang sinasabi niya sa mahinahong boses, huwag mong sabihing mali ako. Hindi ka ba guardian, Ivan? Tila hindi niya napansin ang galit na ekspresyon sa mukha ni Ivan. Ikaw. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Heath. Hindi niya inaasahan na ganito ang kikilos ni Alvin kahit pagkatapos niyang pakinggan ang kanyang voice transmission. Agad siyang sumuko sa pagtulong kay Alvin at naisip niya, Brina, hindi si Master ay hindi sumunod sa iyong nais. Gayunpaman, si Alvin ay masyadong mayabang at mayabang. Hindi masamang ideya na turuan siya ng leksyon. Sa opinyon ni Heath, iba si Alvin kumpara noon. Bagamat si Alvin ay kumilos sa isang walang pidyaw na paraan dati, hindi siya kailanman naging mayabang. Sa kasalukuyan, parang walang halaga ang tingin niya sa lahat. Alam ni Heath na hindi papatayin ni Ivan si Alvin dahil hindi niya maaabala ang plano ng sect leader ng Fire Worship Sect. Dahil dito, nagpasya siyang tumabi at panoorin habang tinuturuan ni Ivan si Alvin ng leksyon upang hindi siya kumilos ng mayabang sa hinaharap. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.